Siya si Alfred Vargas. Matapang, mapagmahal, magilas, buhay na buhay ang silakbo ng damdamin. At ngayoy itinalagang supremo ng kanyang bayan. Siya ang bagong halal na kinatawan ng pinakabagong distrito ng lungsod Quezon. Siya ang simbolo ng tunay na pagbabago at bagong pag-asa. At siya ang tutugon sa nag-aalab na panawagan para sa bagong politika. Pangatlo sa apat na magkakapatid at laking Quezon City, si Alfred ay pinangalanang Alfredo Paulo Dumlao Vargas III, sunod sa kanyang dalawang lolo. Si Attorney Alfredo Deles Vargas ay isang abogado at sundalo na tubong Iloilo at nanirahan sa Bicol at Bulacan. Siya ay naglingkod sa United States Armed Forces of the Far East bilang Judge Advocate General. Nagtayo rin siya ng Veterans Intelligence and Security Agency at tinaguri ang Father of Security Guards sa kanyang inimungkahing mga batas para sa kapakanan ng mga security guards. At si Engineer Pablo Liaguno Dumlao, tubong Ilocos Norte at isang civil engineer na dumayo sa Surigao del Norte upang itaguyod ang kanyang pamilya at itatag ang Dumlao Construction Company. Nakilala siya sa pagtatayo ng matitibay na tulay sa Mindanao. Ipinanganak si Alfred noong October 24, 1979. Ang kanyang ama na si Alfredo Reyes Vargas Jr. ay isang mangangalakal na nagpatuloy ng pagpapatakbo ng mga negosyo ng pamilya. Ang kanyang ina naman ay si Attorney Susana Dumlao Vargas, isang abogado at government official na nagsilbi sa ating pamahalaan ng mahigit 30 taon sa panahon nila Pangulong Cory Aquino, Gloria Macapagal Arroyo at Fidel Ramos. Si Alfred ang panganay na lalaki sa magkakapatid. Siguro naalala ko yung isa naming conversation ni Mom. Anak, hindi tayo mayaman, pero ang ginagawa namin, pinipilit namin, ginagawa namin lahat ng aming makakaya para makapag-aral kayo sa pinakamagandang eskwelahan. Ang mapagmamalaki lang natin, gusto namin kayong mabigyan ng magandang pangalan. So sa akin, bilang panganay na anak na lalaki, dala-dala ko kasi yung pangalan na Vargas at napakalaking responsibilidad nun. Ang kaniyang dalawang nakatatandang kapatid na babae na sina Vanessa at Veronica ay nagsipagtapos sa University of the Philippines at nakapagtaguyod ng magagandang karera sa malalaking korporasyon sa bansa. Ako, hindi ako magiging si Alfred Vargas kung hindi rin dahil sa mga kapatid ko. I'm very lucky kasi yung mga kapatid ko, lahat yan mga achievers. Kung ano man ang values, mga practices, at yung mga natututunan nila sa corporate world, halos araw-araw yun din yung binabahagi nila sa akin. Si Alfred naman at ang kanyang bunsong kapatid na si Patrick ay nakapag-aral sa Ateneo de Manila University, simula prep hanggang college. Bilang estudyante, kinakitaan na ng pagiging servant leader si Alfred at ang husay niya sa pagtatalumpati at pagiging leader sa klase. Tuwing tinatanong ko ng mga tao, Alfred, ano ba yung kauna-unahan mong elected position? Na ang unang elected position ko ay yung na-elect ako bilang Sergeant at Arms ng grade 4 ako. Yun yung kauna-unahan kong experience sa isang eleksyon. Dahil pagka pinili ka ng tao, talagang dapat mag-perform ka. Iaalay mo talaga yung pagod, hirap at pawis mo. Pati yung buhay mo, iaalay mo sa paglilingkod. Alfred was one of the more responsible guys in the class, so he always got elected as a class officer, not only in first year but also throughout his 4-year stay in the Ateneo High School. Nakilala ko siya dito pero hindi kilalang kilala. Hindi siya nako-eksena nun eh. Siya tahimik pero hindi mayayaing tahimik. Kumbaga hindi malakas tumawa, hindi malakas umimik. Tahimik yan, hindi masyadong pasiklab. He would like to pray a little bit more. He says, I would like to get to know Jesus a little bit more. He doesn't look it, but I was surprised. I said, oh, you're a believer. I didn't think you were. But he was. And I was glad to discover that part of him. Noong taong 2002, nakapagtapos sa Ateneo de Manila University ng kursong Management Economics si Alfred. Isa ito sa mga pinakamahirap na kurso ng universidad. Dito sa kolehiyo na diskubre ni Alfred ang husay at interes sa pag-arte. Nagtangalang Ateneo siya
gusto niya mag-extreme palagi ng mga karanasan. Meron siyang danasin to, tingnan mo, sock the marrow out of life, meron siyang gano'n eh. Tapos doon na siya medyo nagsimulang maging mas bibo, mas passionate, mas malakas magpahayag ng sarili at mas confident. Meron kaming project dati, nung first year, nung freshman college ako sa English, na magsasadula kami. So meron kaming napiling isang play, and nagkataon yung grupo, ako yung napiling bida. So very emotional yung scene. So ako naman, sinunod ko lang yung director namin, yung patapos na yung play, ang daming nagpalakpakan. Pagkita ko dun sa second row, may 2 babaeng umiiyak. Tapos sabi ko, dun talaga ako kinilabutan. Sabi ko, wow, ganun pala pwede kong magawa bilang isang artista. Na pwede mong ma-communicate yung emosyon at yung gustong sabihin ng isang pyesa o ng isang script sa tao. Nasa kolehiyo si Alfred nang madiskubre siya ng ABS-CBN at ma-launch na miyembro ng Star Circle. Ito ang nagbigay daan sa kanyang showbiz career. Sa loob ng 3 taon, si Alfred ay naging teleserye heartthrob, multi-awarded TV and movie actor, ramp model, brand endorser at full-time celebrity. Nakamit din niya ang maraming gawad parangal mula sa iba't ibang award-giving bodies sa showbiz industry, tulad ng Breakthrough Performance by an Actor mula sa Golden Screen Awards noong 2004, Best Actor para sa pelikulang Colorum mula sa MTRCB noong 2010, Best Actor Award para sa Supremo at Dekada Awardee Gallery of Distinction mula sa Golden Screen Awards noong 2013. Isa rin siyang 3-time Gawad Urian nominee. Natutuwa akong nagkaroon ako ng isang alaga na tulad ni Alfred Vargas na isang trustworthy at mapagkakatiwalaang tao. Naku, si Alfred, napakabuting tao, matalino. Nag-umpisa pa lang siya sa showbiz noon nung makasama ko siya sa Maalang-alang pa yan. Pagkatapos since then, naging magkaibigan na kami. Ang pagkakilala ko sa tao na to ay napakabuting tao talaga. Isang mabuting co-worker, mabuting artista, magaling na artista, at isang tao na talagang nakita ko kung gaano niyang kamahal yung pamilya niya. Pagkakakilala ko po kay Ninong Alfred Vargas, ay mabait po siyang tao, tapos siya po yung nagsilbi sa aking tatay doon sa mutya, tapos palambing po siya sa mga bata. Siguro yung pagiging matulungin niya sa mga tao. Tsaka yung support niya kasi nandun eh. Kahit ano pa yung uri ng pamumuhay mo o estado mo sa buhay, talagang si Alfred, full support yan at tutulong sa'yo. Meron siyang pagkukusa. Isa siyang mabuting kaibigan, mabuting anak, at nakita kong gaano niya kamahal yung family niya. Kita ko na noon pa lang gusto na niyang maglingkod sa ating publiko. Isa siyang maayos at matinong tao. Kaya saludo ako sa kanya. Nagkaroon talaga kami ng pagkakataon, magkasama na kami sa Encantadia. Nalaman ko talaga kung gaano ka-generous sa bilang tao. Kumbaga yung mga values ng pagiging isang artista, buong-buo sa kanya. Talagang nilunok niya ng husto, dinigest at talaga he's living the life of becoming a true man for others. Talagang maswerte ang mga sumunod na taon para kay Alfred sapagkat natagpuan din niya noong 2008 ang babaeng pakakasalan niya. Biniyayaan din sila ng 2 magagandang anak na babae, sina Alexandra Milan at Ariana Cassandra. Bilang asawa, sobrang caring, tsaka sweet. Sobra siyang makajos. So yung sobrang paniniwala niya kay God. Tapos sobrang loyal siya. Yung loyalty niya, loyal talaga. Pero syempre mas alam ko yung mas malalim na Alfred. Sabi nga niya, akong best friend niya, tapos akong best friend ko siya. Mag-best friend kami. Bilang ama, ganun din. Ano siya, sweet, tapos mas lagi niya iniisip yung future, kung anong makakabuti sa kanila, tapos tinuturuan sila kung anong tama, anong mali. Sobrang sipag, laging positive, walang negative, very dependable. Sa kanya ako kumukuha ng lakas. Noong 2009, nasa rurok na si Alfred ng tagumpay at kasikatan sa karera ng show business nang nagdesisyon siyang iwanan ito upang sumabak sa politika. Nakaramdam siya ng kakaibang ligaya sa pagbibigay ng public service at pagtulong sa tao. Dati ko pang gustong makatulong sa tao, and dati ko pang gustong maging bahagi
ng pag-asenso ng bayan, and ika nga sa school, I wanted to be part of change. I'm very, very happy dito sa tinaha kong landas. At very grateful ako sa mga tao at syempre sa Diyos na talagang they showed me the way para makarating dito. Ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko buong buhay ko. Ang iwan, ang showbiz, ang iwan ang pansariling ambisyon para tulungan ang ibang tao. Dito na umusbong ang kanyang karera bilang public servant, lalo na nang manalo siya bilang konsehal ng pangalawang distrito ng Lungsod Quezon noong 2010. Isang malaking karangalan para sa akin ang mapagkatiwalaan ng mga taong hinahangaan ko. Yan, sila Speaker Sani Belmonte, Mayor Herbert Bautista at Vice Mayor Joy Belmonte. Napakasarap nilang makatrabaho at talagang napakasarap maging bahagi ng kanilang liderato. Bilang konsehal, isa sa mga naging panukala ni Alfred ay ang pagtayo ng Quezon City Persons with Disability Affairs Office. Yung personalidad niya, parang nag-a-identify siya doon sa sektor eh. Naging supportive na siya doon sa lobby namin sa Kongreso ng pagkakaroon ng Republic Act. Sa pagitan ng pakikipag-engage niya sa mga samahan ng may kapansanan, yung pagbubuo ng ordinansa, yung 2085. Si Alfred is very approachable. Something that you wouldn't expect from someone na kagaya niyang artista. So that's why probably our constituents admire him. Ang hinahangaan ko sa kanya, bawat nagpupunta sa mga lugar na pinupuntahan niya, sinasabi niya talaga yung mga kanyang talagang proyekto sa bawat barangay. Nabibigyan niya ng attention yung mga concerns ng aming mga constituents. Nakakatuwa dahil sa kanyang unang taon, napakarami niyang sinimulan na infrastructure projects sa aming distrito. He is one that listens to his people, and that's very important in a leader. He knows how to listen and acts on his promises. Hindi lang siya a good elected official as a congressman. Ang masasabi ko sa kanya, he's a statesman. So madali lapitan, tumutugon doon sa mga concern at mga problema ng mga kanyang nasasakupan. Nagpapasalamat din ako talaga sa kanya sa dami ng proyekto na binibigay sa aming 5th District. Napakarami. Katulad namin sa aming barangay, meron na siyang mga eskwelahan, cover court, na kasalukuyan na ginagawa ngayon. Sana, Congressman, pagpatuloy mo ang inyong paglilingkod, mas malayo pa ang inyong mararating. Dahil sa determinasyon niyang maging mahusay at magaling na public official, nag-enroll siya sa UP National College of Public Administration and Governance at kasalukuyang kumukuha ng Masters in Public Administration. Natamo rin niya ang ilang parangal sa serbisyo publiko, tulad ng Dangal ng LIPI Award noong 2010, Huwarang Artista sa Larangan ng Serbisyo Publiko mula sa FAMAS Awards noong 2012, Special Award for Excellence in Public Service galing sa Aliw Awards Foundation Incorporated noong 2012, Most Outstanding Counselor, Manuel L. Quezon Bantayog Award para sa taong 2012 at 2013, ang 2013 MWWF Gintong Palad Award for Public Service, at ang 2014 Most Outstanding Filipino in the Field of Politics and Public Service mula sa Gawad America Awards. Sa loob ng 3 taon, napatunayan ni Alfred ang kanyang husay at dedikasyon sa serbisyo publiko. Kaya't iminungkahi ng mga mamamayan ng bagong ika-5 distrito ng Lungsod Quezon na siya ay tumakbo bilang kanilang kinatawan sa Kamara. Nakita ni Alfred ang kahulugan ng pagiging kinatawan at ang lawak ng responsibilidad at dami ng kanyang matutulungan. Kaya't pagkatapos ng masinsinang pakikipag-usap sa kanyang ina, pamilya at may bahay, nagdesisyon siyang ituloy ang kanyang pagtakbo. Noong ika-30 ng Hunyo 2013 ay nanumpa si Alfred bilang kauna-unahang kinatawan ng isa sa pinakabagong distrito ng Lungsod Quezon, ang District 5. From the very beginning, nakita ko kagad na si Alfred may kalidad, at intelihente naman kung magsalita, hindi nang bobola, and all of those things I noticed right away. Itong aming Congress nito, maraming mga bata, maraming mga first-termers, people of his age group, people who are even younger than him. Pero even in that group,
ang bilis ni Alfred na makiisa sa kanila, Alfred easily blends with that group. In fact, nung kinausap ako ng ambassador ng Russia na magpadala ng dalawang batang congressman sa Moscow upang mag-observe naman kung paano sila ron, ang kauna-unahang kong choice si Alfred. Tinitingnan ko yung may mga potentials na national leaders natin, including Alfred. And I try to give them the best I can. I think he has a wonderful future. Masasabi ko lang sa kanya na, based on my own experience, huwag kang magbabago. Kaya yun, sa tingin ko, nagpapakilala na talaga out of the many young people, tangi ang pagtingin ko kay Alfred. Bilang unang kinatawa ng ika-5 distrito ng lungsod Quezon, sunod-sunod ang mga bagong programang inilatag ni Alfred para sa mga mamamayan. Naalala ko, nung nag-aaral pa ako ng college sa Ateneo, meron akong teacher na nagsabi sa akin na kailangan meron kang vision para sa sarili mo. So ako, meron akong personal vision para sa buong Novaliches na sana lahat ng mga anak natin maabot ang kanilang pangarap sa buhay. Paano natin maaabot? Paano mangyayari yon? Kailangan merong magandang edukasyon, kailangan merong peace and order, kailangan merong oportunidad para sa lahat ng tao. Isa na rito ay ang kanyang Alfred program na nagsisilbing focal points para sa mga proyektong ibinababa niya sa District 5. A for Arts and Culture. L para sa Land and Livelihood. F for Food. R for Recreation. E for Education. At D for Development, Health, PWDs, and Senior Citizens. Sa ilalim ng mga programang ito ay ang pagtaguyod niya ng Vargas Villages Pabahay Program, College Scholarships, Emergency Employment Program, Livelihood Enhancement Program, Lehislatibong Ugnayan ng Kongreso at mga Simbahan o LUCAS, Action Vanguard's Community Safety Officers, Mega Missions, Leadership Seminars, Active Voices, Anti-Drug Abuse Seminars, Wheelchairs, Crutches, Canes and Walkers Distribution, Feeding Programs, Anti-Dengue Projects, Ngiting Artista Program, Pinoy Olympics, Handog Dugo Bloodletting Program, Toda Arangkada Value Card para sa mga tricycle drivers at operators, Barangay Cinema, Binyagang Bayan, TESDA Trainings, Cancer Screening and Prevention Programs, at marami pang ibang proyekto at programa. Siya'y visible sa mata ng tao dahil marami siyang proyektong na ibababa doon sa mga barangay, lalo-lalo na sa barangay Nagkaisangnayan. Pag ikaw po talaga lumapit sa kanya at humingi ng tulong para sa komunidad, dalawang kamay kayo niya nga tatanggapin para ikaw ay paglingkuran. Isang araw, pinatawag ako ni Congressman at nagulat ako na yung kabuuan ng aming pangarap na may kasiguruhan sa pamamagitan ng paglagda o covenant signing ay inoffer agad ni Congressman. Nakita ko sa kabuuan, hindi siya umaarte. Siya ay nakita akong may katotohanan sa kanyang mga sinasabi. Lahat talaga ng sinasabi niya, pinangako niya, tinupad niya. Bilang tao, nakilala ko siyang isang mabait, mabuting tao. Mabait, bakit? Kasi magalang siya. Kasi kung makita mo siya kahit sa kalsada, kahit saan, talagang babatiin ka niya. Tapos talagang maano siya yung down to earth. Parang kaibigan mo lang siya, kapatid mo lang siya. Pag kahit saan ka makita, papansinin ka niya. Nagsisimba kami every Sunday, kasama namin siya. At nakita ko sa kanya yung kanyang sinseridad at kabaitan sa amin, lalong-lalo na mga senior citizen. Yung agenda niya sa mga tao, dala-dala niya sa Kongreso. Kaya masasabi ko, isa siya sa pinakamagaling na congressman natin ngayon na maasahan natin. Icon yan Si Kong pagdating sa persons with disability, icon yan. So sa persons with disability, naikwento niya lang yung kanyang lola. Nakita niya yung paghihirap ng isang may kapansanan. So mas in-emphasize niya nga, lalo na siguro sa mga wala, hindi nakapag-aral, kulang sa oportunidad magtrabaho, mas mahirap yun. Siguro ko yan ang reason at tinutukan niya yung ordinansa ng Quezon City na magkaroon ng office. Sa kauna-unahang pagkakataon,
nagbukas na ang district office ni Congressman Alfred Vargas. Meron ng malalapitan na congressman ang mga taong nangangailangan ng iba't ibang tulong. Sa bawat araw ng buong linggo ay may nakalaan na serbisyong publiko para sa mga bisita ng tanggapan ni Congressman Vargas sa Novaliches District Center. Tuwing Lunes, mayroong Scholarship Day kung saan mabibigyan ng libreng tuition fee ang mga kabataan sa iba't ibang paaralan. Malaking bagay po yung natulong ni Sir Alfred Vargas sa amin nun. Kasi, ayun po, kala ko po kasi titigil na po talaga ako ng pag-aaral. Tapos yun po, nung nag-apply po ako ng scholarship sa kanya, ayun, napakalaking bagay po. 3 words po yung pumasok sa isip ko nung, kung iisipin ko po Sir Alfred Vargas. Helpful, thoughtful, and responsible. Ayun po, naging responsible po siya sa pagiging helpful and thoughtful niya. Doon po niya na-fulfill yung pagiging congressman niya po ngayon. Tuwing Martes ay ang Medical Assistance Day. Dito, maaaring makahingi ng tulong ang mamamayan sa iba't ibang pampublikong ospital sa Metro Manila, tulad ng Philippine Heart Center, National Kidney Institute, Philippine Children's Medical Center, Lung Center of the Philippines, at iba pa. Nung election po, pumupunta po doon sa amin, kumbaga, nagbabahay-bahay po siya. And then po yun, nung nahalal po siya, doon po namin nalaman na pwede po kami lumapit sa kanya nung nagkasakit po siya. Jeepney driver lang naman po yung asawa ko, so malaking tulong po sa amin yung nabibigay niya sa amin. Confine ako ng 2 weeks siguro dati. Tapos medyo kulang po yung sa medical assistance ko, yung pang-maintenance ko po kasi yun eh. May nagano sa akin, lumapit ko kay Congressman Alfred. Hindi naman po ako nabigo, tinulungan din po niya. At kay Alfred mabait po siya, kay Congressman. Mabait po siya, makakatulong siya sa mga taong tulad ko na lumalapit sa kanya, hindi nabibigo, mga ganyan po. Miyerkules ay ang Job Referral Day. Dito, iminumungkahi ng tanggapan ni Congressman Alfred sa iba't ibang manpower agencies ang mga taong naghahanap ng trabaho upang lumaki ang tsansa nilang magkaroon ng disenteng hanap buhay na babagay sa kanilang husay at galing. Every People's Day po sa Congress, lumakad po ako mag-isa. Nag-aabang po kay Kong. Maghapon po ako doon, walang kain-kain, nakaupo lang ako. Nakita niya po ako mag-isa nakaupo. Pinatawag po ako kay Sir Rizal. Tawagan mo yun, sabi niya. Ngayon po, nagulat po ako. Talagang pagpasok ko po sa loob, para pong nakaramdam po ako na talagang may chance po ako. Tapos sinabi niya po sa akin na bukas may work ka na. Niyakap ko po siya talaga, grabe. Nung time na gusto ko po talaga po magtrabaho, kasi po ang asawa ko po, sobra na pong sakitin. Sa ngayon, pumapasok na po siya sa tulong po ni Sir Alfred. Malaking tulong po na nagawa sa akin si Sir Alfred kasi po lahat po ng kababaihan doon, binigyan niya po ng trabaho. Na sino bang tao magbigay sa amin, mahirap lang kami. Kaya doon ako napaiyak. Nayakap ako sa isang kuwan namin kay Nini. Sabi ko, hindi ko kakain talaga libre. Habang namimili ako, talagang naiiyak ako. Napakalaking swerte sa amin, Sir Vargas, na nagbigay siya sa amin ng tulong. Natutuwa po ako sa tulong ni Sir Alfred dahil mula po nung nag-undoy, sa akin lang po, siya po yung nakikita ko na tumutulong sa amin dito. Mga relief goods, sa kanya kami nakatanggap. Dahil po sa tulong niya, na ibalik ko po yung maliit kong sari-sari. Ngayon po kahit papano, na ipagpatuloy ko pa, nandyan pa po. Tuwing Huwebes naman ay Palupa Day. Dito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga maralita na magkaroon ng tahanang matatawag nilang kanila. Isang araw nakita ko si Kateni, sinabi sa akin na tutulong sa Palupa si Congressman Alfred. Napakadali talaga. Dahil ipinasok niya agad sa auction siguro ni Congressman Alfred. Nanalo kami. So napakalaking tulong ni Congressman Alfred sa amin 18 pamilya. People's Day naman tuwing Biyernes, kung saan ang lahat ng taong nais makipag-usap kay Congressman Alfred ay nabibigyan ng pagkakataong personal na harapin at makakwentuhan ang congressman nila. Libo-libong tao ang nagmamahal kay Congressman Alfred, kung kaya't nagtayo sila ng isang asosasyon
kung saan voluntaryong tumutulong ang mga tagahanga ni Alfred sa samut-saring proyektong ibinababa niya sa mga tao. Tinatawag nila ang kanilang sarili na mga solid friends ni Alfred Vargas. Nilapitan ko po siya. Sabi ko, "Sir, baka pwede po kami magtayo ng fans club." Yon, doon ko po siya unang nakita at doon ko po siya nakilala. Hindi siya mahirap lapitan. Si Kong po talaga pong aakapin ka pa po niyan kahit sino ka pa po. Makatao po talaga siya. At saka nakita ko po sa kanya, talagang kailangan pag nagtrabaho ka, talagang dapat trabaho. Ayaw niyo yung magbubulak-bulak. Ang malaking tulong po sa akin si Kong magmula nung napalot sa kasi una po kasi nung counselor pa lang siya, tumulong ako sa kanya. So wala pong kapalit. Minsan po nagulat ako, pinatawag ako kasi humingi na ako ng tulong sa kanya. No? Pasukan na, walang bag, walang sapatos. Urada po, nagulat ako, pinatawag ako at napamili na po yung 2 anak ko. So talagang hindi ko makakalimutan yung ginawa ni Kong ngayon. Pinakita ko to, siguro na-touch din siya. Yung hindi pa ako kilala as Lynn, Ate Lynn. Yung pinakita, iyan, tapos wow, ang ganda naman ni ganyan. Tapos yun na, parang every time na may guesting siya, may mall shows, kilala niya na ako as Ate Lynn. So ang ganda nun yung tumatatak ka sa tao. Tapos yung hindi lang basta tao Malaking tao yun hindi lang basta-basta. Hindi lang din basta-bastang artista. Ano po yan sa amin na importante, mahalaga po yan. Treasure na po namin yan. Kay Kong Alfred po talaga nagbago yung buhay ko. Unang-una po, nagkaroon po ako ng magandang trabaho. Naalis na po ako dun sa pagiging isang fans po. Malaking pasalamat po sa kanya dahil kung hindi po sa kanya, wala rin po ako ngayon dito. Talagang hindi mabibilang ang dami ng mga supporters ni Congressman Alfred Vargas. Siya yung taong kahit first time ka lang niya makilala, natatandaan ka agad niya. Madali siyang makatanda ng pangalan o kaya kahit hindi pangalan, mukha lang, alam niya na kung taga saan ka. Kahit sa modeling, kahit sa squatter, sa mga lubak-lubak, hindi siya nagkikemi pa kung ano pa dapat kahit na naiinitan na yan, kahit pawis na pawis. Okay lang siya kahit yung mga nakikipagkamay sa kanya. Siyempre, artista, di ba? May mga humahalik. Sa kanya wala siyang pakialam kahit ano pa itsura mo, kung ano pa amoy mo. Totoo po siya. Walang maskara. Isang tao na nakita ko kung bakit namin sinuportahan. Dahil nakita ko po ang katotohanan. Meron po siyang pusong para sa amin na urban poor. Salamat sa kanya kasi yung suportang ibinakita niya, yung suportang ibinigay niya sa mga bata ay napakalaking tulong po para sa amin. Natulungan din ng malaki ni Alfred ang kanyang mga staff na naging malapit na rin sa kanya. Pag staff ka niya, kapamilya ka niya, hindi ka niya ituturing na under niya, kapamilya ang turing niya. Kung may kailangan ka, sa kanya mo sabihin, huwag sa iba. Madaling siyang tumulong. Minsan kahit hindi ka pa humingi ng tulong, nararamdaman niya. Nangyari na sa akin. Actually, na-hospital ako, hindi naman ako nangingi sa kanya, naiiyak ako. Tapos pinadalhan niya ako. Tinulungan niya ako, nakuha ko yung kapatid ko sa province. Hanggang sa nadala ko rito sa hospital. Sabi niya, tawag mo sa akin agad, pumunta ka sa hospital kung anong kailangan. Ipatawag mo sa akin yung pinaka-dean, yung pinaka-ano ng hospital. Maya-maya po pinatawag ako, release na po yung kapatid ko. Noong time na binaha kami doon sa Tulyahan River, sabi ko, hala, gising pa si Sir, nagte-text na, kumusta na yung mga tao, okay na ba sila? Doon parang nakita ko yung concern niya. Natutulog ako doon sa may GMA, sa may 7-Eleven. Sabi niya, ba't na dyan ka natutulog? Sabi ko naman po, wala po kasi malayo rin po probinsya, uwian ka probinsya. Binigyan niya ako ng pagkakataon na magkatrabaho. Tapos marami siyang ginawa sa akin na binago niya talaga ako. Dati drug dependent ako, siya lang po talaga nagpabago sa akin. Nagustuhan ko kay Congressman Alfred Vargas. First, yung tinatawag ng God-fearing. Di ba? Nakita ko na meron siyang Diyos sa katawan, sabi nga nila. Second, in terms of family, nakita ko na family man siya. Nakita ko kung paano siyang magmahal sa kanyang asawa, kung paano niyang mahalin kanyang mga anak, at ganoon din ang kanyang mga kapamilya. Siya nakita ko yung commitment, yung dedication, tsaka yung passion. Kasi ginagawa niya lahat ng paraan upang makahanap ng mga partners
mapa-government, mapa-private, upang talagang matugunan yung mga pangangailangan ng kanyang mga constituents sa District 5. Kay Congressman Alfred, makatitiyak kayo na sa bawat taon ng kanyang panunungkulan ay lalo niyang pagbubutihin ang paglilingkod para sa kanyang mga nasasakupan upang makamtan ang tunay na pagbabago. Buong puso niyang tutugunan ang nag-aalab na panawagan para sa bagong politika at sisikapin niyang maipamalas sa inyo ang mahusay at mabuting pamumuno para sa kapakinabangan ng bawat isa, mahirap man o mayaman. Yan ang ating congressman. Kasama natin sa hirap man o ginhawa, makatao, makamasa, madaling lapitan.